Pagtaas ng phishing threat sa bansa noong nakaraang taon ating pag-uusapan kasama si Ms. Mel Megrino, Country Head at General Manager ng GoGoLook Philippines. Ms. Mel, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Hello ma'am, hello po sa inyong lahat. Good afternoon Asing Kweng. Yes ma'am, batay po sa Who's Call 2025 Scam Report, tumaas mula 13,602 hanggang 49,431 ang risky URL sa loob lamang ng isang taon. Ano po yung pangunahing dahilan ng halos 4 na beses na pagtaas na ito? At una po, ano po ba itong Who's Call app na ito? Pwede niyo pong ipaliwanag para po sa kaalaman ng mga kababayan po natin. Okay. Sige. Yes po, Ate Kweng. So, to actually give you a background, so Who's Call is a digital mobile anti-scam solution po ito. So, ito po ay actually gawa po or let's say manufactured po ito ng GoGoLook. We are a global trust tech company. Ngayon, ang GoGoLook po, we do have a Philippine entity and we work very closely sa ahensya po ni Undersecretary Attorney Aboy Paraiso po. Ito po ang CICC. So, sa Who's Call po, tinutulungan po natin ang CICC and also our Filipino citizens to be protected against scams. Ang pagtulong po na ginagawa namin dito ay nagbibigay po kami ng libreng gamit ng Who's Call mobile app para po ma-detect po yung mga scam-related calls o yung mga calls po na galing po sa mga scammers. Ganun din po yung mga natatanggap po nating SMS messages na may mga links. And ganun din naman po, tumutulong din po si Who's Call kapag nagbabrowse po tayo sa internet and meron po tayong mga nakikitang links na hindi po tayo sigurado yung link o yung website po kung ito po ba ay scam or fraudulent. Pwede din po nating itanong or let's say i-consult sa Who's Call mobile app and sasabihin po sa atin ni Who's Call kung ito po ba ay safe or ito po ba ay isang scam. So, yan po yung So, ang Who's Call po, we are a Taiwanese company and we do have our operations very heavy within Greater Southeast Asia and we also have operations outside of Southeast Asia. So the data na nire-report po, kasi sa Who's Call po, merong reporting facility, ASEC. So nire-report po doon mga numbers, URLs, domain ng mga users. Ito pong mga data na to, tina-turn over natin to sa CICC para po sa kanilang investigation. Ngayon, tama po yan, halos 4 times po ang increase ng mga risky URLs. Nag-umpisa po tayo around 13,000 ng quarter 1. Yes, so that's 13,000 for the first quarter of last year and then as of last quarter, nag-end tayo ng almost 50,000, 49,000. So, ang rationale po behind that, everything that we are doing in our lives, di ba? Whether personal, we wanted to engage, we wanted to do shopping and any transaction that we wanted to do, lahat po kasi yan, online na po siya. Sa digital space na po tayo gumagalaw. So having said that, ang mga scammers po, nag-shift na din po sila ng kanilang distribution channel. Kasi po ang call at saka SMS, distribution channel po yan ng scams or phishing scams. Yung pangatlo pong distribution channel ay yung pong risky URLs. Na yung risky URLs, nakikita po natin yan sa mga fake sites o yung mga deep fake scams, sa mga social media sites, sa mga instant messaging. So doon na po kasi talaga papunta yung trend. So kaya yung sa risky URLs, nakikita natin tuloy-tuloy ang pag-increase po nito. And up to this year, marami pa rin po, we are seeing a massive proliferation of scams pa din sa social media. So social media scams. So ito po yung mga phishing scams na ang main distribution channel, online na po sila, ma'am. Ms. Mel, nabanggit nyo nga po na kaya mas pinipili ngayon ng karamihan o ng mga scammer yung phishing links at malicious URLs kasi nga online transactions na ang kalimitang ginagamit ng publiko despite na nakakatanggap pa rin tayo ng mga scam calls and text messages. Perhaps you can explain or you can give examples po. Ano po ba itong ginagawa nitong mga phishing links? Ano po yung mga hinihingi nitong malicious URLs? Pagkasinusubukan ng mga scam. Sige po. Sige po, sir. So, actually, sir, ganito, Sir Joshua, So, yung po mga risky URLs natin, pwede po kasi yun ma-distribute over email.
pwede rin po yan ma-distribute over online messaging. Yung mga instant messaging app po natin, di ba? Posible po na Facebook Messenger. Tayo pong mga Pinoy, mahilig po tayo sa Viber. Yung mga ilan po, mahilig din gumamit ng WhatsApp, Telegram. So, doon po yan na-distribute. Meron din po tayo sa Meta, madami po yan. Ano po yung mga klase ng mga scams na to? Okay, when we did our analysis dun sa risky URL, ang number one po na klase ng scam na talagang I would say highly appealing, no? Or parang highly enticing, no? Sa mga Pilipino would be the loan and rewards scam. So ito po yung ino-offeran po tayo nung mga nagpapanggap ng mga digital lending institutions o mga taong nagpapanggap ng mga licensed digital lender, no? So basically ito 'yan. So yung mga loan related scams and yung mga reward scams, gustong-gusto po natin 'yan. Kapag nakakatanggap tayo tapos sinasabi sa atin na yung mga rewards related na nanalo ka, ganyan, 'di ba? So i-claim mo yung prize. Tapos i-click mo tong link na to. So pag kinlik po yung link na yon, dalawa po yung posibleng mangyari dyan. Posible po pag kinlik natin yung link, meron na pong payload na magraran. So basically, ibig sabihin na may malware na po na magraran na pwede na pong makompromise yung pong cellphone po natin o yung mobile phone. Pwede naman po pag kinlik nyo yung link, pupunta po kayo sa isang web page. Tapos, sa web page na yon, hihingin po yung personal data ninyo. Diba? Yung name po ninyo, yung posible rin po yung mobile number. Kung kayo po ay, let's say, merong kinakailangang bayaran, processing fee, para makuha nyo po yung award nyo, yung reward nyo o processing fee, para po i-process nung pekeng lending institution yung pong loan na gusto nyong i-avail. So, posible po na sasabihin sa inyo na bigay mo yung GCash number mo or example lang to or kahit anong e-wallet. Tapos pag may OTP ka, ipadala mo sa akin. So yun, kapag gano'n, nako-compromise na yung e-wallet account mo. Pwede rin po yung credit card information ninyo. Ano yung card number mo, anong expiry, ano yung CVV, yung 3 number po sa likod ng credit card natin, pwede din po yung hingin. Yung iba pa pong klaseng scams na nakikita namin, aside from the loans, meron din po tayong mga nakitang travel scams. Ang travel scams po natin, medyo seasonal po ito. So, depende to, no? Kapag malapit na yung mga bakasyon, di ba? Diyan nagkakaroon ng travel scam. So, nakita natin na medyo madami din siya, pero hindi siya kasing laki ng loans, no? Ang travel scams natin is roughly around 3,900. So, during the Christmas time, no? Approaching it's actually referring to the whole of the Christmas holiday. So, doon tayo nakikita marami niyan. And marami rin po tayong mga risky URLs that would actually pertain to collections and harassment po. So, ito po yung sinasabi na, nagpa-follow up ako ng payment, di ba? Authorized collection agency kami ng bangko na to, di ba? So, pumunta ka sa link na to and do the settlement or dito ka magbayad. Di ba? Parang ganon. So, mga 9,900 yan. Yung mga ibang klase ng scams na lang, sir, meron tayong pangilan-ngilan na telemarketing at saka delivery scams, no? Na nasa 4,000 po yan. And then, gaming scams o online gambling, ito po yung na nire-recognize naman natin dito ang joint effort ng CICC together with the law enforcement and other key stakeholders ng national government. Bumaba po ito. Actually, patuloy ang relatively mababa, no? Kasi ang total po nito is nasa 297. So this is below 300 mark. So ito po yung mga klase ng mga scams. Specifically, ito yung may mga laging kasamang risky URL o yung mismong URL na mga phishing links basically na mako-consider po natin. Alam ko, Asik, dati ang scam sa text message is that makakatanggap ka ng text message na yung number mo ay napili sa isang raffle, nanalo ka ng 300,000 pesos. Yes. Pero para makuha mo, kailangan mong kontakin yung abogado, luluda mo ng 300 pesos. Pero ito, nag-e-evolve na talaga sila. Yes.
So, ma'am, kumusta naman yung datos ng scam calls at SMS noong 2025? Kasi alam natin na may mga ginagawa ang ating mga ahensya para masawata ito, no? Pero every time na nahuhuli sila, nagda-divert sila ng ibang sistema eh. So, sa ganun po, kung gaano na po kadami yung na-record ninyong scams, ano naman po yung pwede nyong gawin para maging protected talaga yung ating mga tayong lahat po mula dyan sa mga scams na yan? Okay. Asik siguro ganito, yung asik yung sa scam calls, no? Ang nakikita po namin dito kasi because our company also did a study, no? Not only here in the Philippines but also abroad. So yung scam calls, meron pa rin 'yan. Pero ang nakikita namin is downward trend. Pero siguro i-take into consideration po natin, meron din po tayong tinatawag na mga AI bot calls. Ibig sabihin po, yung AI robot na po ang tumatawag. So kapag ito po, nagkaroon ng magandang traction ito, this 2026, posibleng magkaroon ng boost, posibleng mag-skew yung graph natin na may konting taas. Pero technically, the traditional scam calls, eventually, pakonti na yan ng pakonti. Lalo na ngayong 2026, with the exception of leveraging on the AI bot to do the calls, dyan magkakaroon ng skew. Ngayon, sa SMS scams naman, ma'am, quarter 4 kasi last year, meron ulit tayong nakikita ng mga instances ng gamit ulit ng IMSI catchers. So, kasi alam naman po natin, pag sa IMSI catchers, makaka-receive tayo ng mga random SMS messages pretending to be brands, di ba? So, meron pa rin tayo na yung mga IMSI catchers, yung mga messages from the IMSI catchers, highly possible may link pa din. Pero for this year, so lahat yan, it's going to shift, no? So, it's going to shift online. So, mga social media scams, deepfake scams, and whatnot. So, ang magagawa po natin dito is, I guess, number 1, no? Ang aming partner po, ano? Ang aming government, CICC po, meron po silang hotline, no, na 1326. In fact, sa 1326 po, nilaunch na din po dyan ng Scam Safe noong pong December. And kami po ay tumutulong sa CICC para po mag-identify, no, o let's say tulungan ng kanilang customer service representatives to identify kung ang mga yung nire-refer po ba ng mga tumatawag, numbers or URLs, ay scam po ba yon or hindi. So tayo siguro, very important yung reporting channel. So maganda na nandiyan si CICC and we are strongly promoting, no, scam story to 1326. Kasi po, sabi nga po, Attorney Aboy Paraiso, kahapon, lahat ng mga nire-refer sa ahensya nila ay ina-actionan po nila. Ganon din po, ma'am, sa amin, pag nag-report po kayo sa Whoscall mobile app, yung pong datos na nakukuha namin doon, binibigay din po namin sa CICC. And with that investigation, with the collective source of data, being used in the investigation, nagkakaroon po sila ng actionable intelligence. Na itong actionable intelligence na to, ito po yung nagtatranslate ano-ano pa yung mga iba pang anti-scam campaigns na pwedeng gawin ng CICC in partnership with the private sector. And also, this will also give way to further boost, no, or push forward yung mga policies na kinakailangan din pong i-improve or policies na kinakailangang ihain po. Ganun po siya, ma'am. Ms. Mel, kanina nabanggit mo na talamak ito doon sa mga instant messaging app like FB Messenger or Viber. Pero sa inyo pong datos, saang digital platforms po pinakamabilis kumalat yung phishing links at bakit? Perhaps saan po yung pinakamataas na kaso para at least ma-warningan din natin yung ating mga kababayan? At paano nila ito may iwasan? Ano yung mga red flags na dapat nilang tignan? Okay po. Sir, in terms of yung mga digital platforms, number 1 dyan si Meta, no? But I guess in all fairness to Meta, this is something that they acknowledge and they are also taking action on this. So, number 1 dyan si Meta. Meron din po, sir, sa
sa mga Google platforms natin, or I would say mga Google services natin. So sir, marami yan sa mga Gmail, marami po tayong mga natatanggap na mga phishing links, di ba? Meron din po tayo sa mga instant messaging applications natin. Philippines is a Viber country, marami po sa Viber. Meron din po sa WhatsApp, meron din po sa Telegram. Marami rin po sir, online pa din yung existence ng mga peking o fake, di ba, na mga website. So ito nga yung mga tinatawag natin na mga deep fake. Diba? So marami or sa amin in our language we call it more of like social media scams, ganyan. So basically meron din po tayong mga nakikita na nasa X. So pero yung nakikita natin sa X is really establishing the conversation leading to a trust relationship, between the scammer and the target. So may mga ganyan din po tayo. Ito po yung mga usual platforms, and this is very much consistent with the report that Gogoluk and GASA released for the Philippine State of Scams. Ngayon, ano po yung mga pwede po nating siguro gawin, So nabanggit ko po kanina yung reporting. Tapos kami po kasi we are running an advocacy po dito sa Philippines. Yung pong mga kababayan natin, libre po ang paggamit nila ng Whoscall mobile app. I-download lang po nila yon, Whoscall powered by Gogoluk sa Google Play Store and App Store. And kami po patuloy rin po kaming mag-educate ng mga Filipinos through our partnership with Scamwatch Pilipinas, to actually go to the different LGUs and really educate yung mga nasa grassroots level natin. Paano mag-identify ng scams? Kasi sir, pag nag-identify tayo ng scams, iba-iba yan. Pag SMS, posible na, let's say, number 1 is merong link. Siyempre, yun. Di ba? Kaya nga laging pinagbabawal na, or laging sinasabi, mga telcos, mga banks, pag nakakatanggap ka ng SMS, di ba? Tapos merong link, magsuspecha ka kaagad. Kasi yung link na nakikita mo dyan, hindi yan automatic na safe yung link na yan. In most cases, suspicious po yung link na yan. So that's one. Yung pong mga galing IMSI catchers, So kasi nabanggit ko po kanina, nagkakaroon na naman ng traction ulit, yung pong IMSI catchers. So, ang sender po niyan, usually, yung pong usual na sender ng IMSI catcher would be the brands. So, nagpapanggap po ng mga bangko, ganyan, and other retail institutions. Posible din naman po na yung sender po niya, very obvious na parang mga random characters para pong password. So, it's a combination of numbers and letters. Ganun, yun yung makikita yung sender nun pong SMS, Tapos, yung iba pang mga red flags, let's say, kung kayo gusto nyo i-click yung link at yun nga, and you happen really to actually go in that website, siguro let's scrutinize, kasi makikita nyo naman, so kasi posible na i-direct kayo sa isang frame na hindi siya legitimate website. So ang pinaka dapat gawin natin diyan is tayo maging highly aware tayo. Alamin po natin, we need to do our part. Alamin natin ano ba yung mga legitimate website. 'Di ba? And pag alam na, let's say pag sinabating mobile app, alam natin pag mobile app hindi mo naman ida-download sa isang website, 'di ba? Ang mobile app ida-download mo Google Play Store or App Store. Pero bakit itong mobile app na to na sinasabi sa akin nung scammer na to, pumunta ako sa site na to at i-download ko? Ganyan. So isa po yan sa mga red flags. Kumbaga, kailangan may knowledge tayo. Ano yung legitimate source? Saan talaga nanggagaling yung tamang information, 'di ba? And by doing that, we also need to be, very aware, and we also need to be wide readers. Awareness po talaga sa mga balita na nangyayari, yung sa mga brands na sinasabi nila, marami pong brands na nag-a-advertiser. Ito lang ang legitimate website namin. Dito lang kayo magta-transact, 'di ba? Hindi kami nagpapadala ng kahit anong link. Yung mga bangko po natin lagi nilang sinasabi yan. So I think those are some of the things, para at least ma-identify mo. And of course, yung very common na, mula noon hanggang ngayon, sense of urgency. Di ba? Pag medyo minamadali ka, lagi nagpa-follow up sa'yo
Di ba? Lagi sa yung sinasabi na i-process mo na yan, bayaran mo na yan. Kasi pag hindi mo yan pinrocess today, hindi mo binayaran today, hindi mo makukuha yung malaking discount. 'Di ba? So yung mga ganong red flags, kailangan po aware tayo. And excessive collection. Excessive collection ng personal information mo, 'di ba? Bakit itong website na to parang, or let's say, 'di ba? Or bakit itong ka-chat ko parang ang dami niyang gustong malaman sa akin. 'Di ba? So, baka ito highly probable scammer to. So, kapag ganun, mag-ingat na lang po tayo, 'di ba? Hindi naman po tayo kinakailangan makipag-away sa scammer. We can always end the conversation politely. And at the same time, hindi ka pa na-compromise, 'di ba po? So ma'am, paano naman po nakikita ng GoGoLook yung pag-evolve ng mga scam sa susunod na 2 taon? Tsaka ano po yung naiisip ninyo na kung paano labanan ng mga ito? Ma'am, yung sa evolution, yung pag-evolve, ano, so, for the next 2 years, everything will be online, no? So, ang mga nakikita namin dyan is actually yung mga deepfake scams, dadami po yan. Kasi ma'am, with the use of AI po, di ba, napakabilis na gumawa ng mga scams in the with the use or leveraging with the power of AI. So it's going to be a matter of minutes lang 'yan. So meron ka na. And then meron din po tayo kung gusto yung mag-launch, no? Yung mga scammers kung gusto nila mag-launch ng nationwide or let's say wide-scale scam campaign, meron na din po tayong mga deepfake as a service, no? Na kinakailangan po na ito po yung mga tipo na kinakailangan we need to be actually ready about. So scams, we are still seeing many social media scams, deepfake scams, phishing scams, kagaya nga po ng napag-usapan kahapon sa presscon. Ganito po yung nakikita nating evolution. Na yung mga yan, madali po yung gawin because of AI. Ngayon, on the video and voice, posible po na magkaroon din ng mga AI bot calls. Kagaya po ng nabanggit ko kanina. Pag nangyari po yon, potentially, the call scams with the enablement of AI can also shoot up again. Ito po yung mga nakikita namin, ano, base po dun sa study na ginawa, no. So, yung mga tinitignan po namin programa, well, number 1 po is on community engagement, no. Higher community engagement, higher stakeholder engagement. So, we will continuously work, no, with our partners from CICC and also Scamwatch Pilipinas to actually continuously promote education. We are also tying up with the different academic institutions. Bakit? Kasi of course our future leaders, di ba? Our future actually relies on the youth. We wanted to equip them. We wanted them to be cyber defenders or digital defenders. At yan po personally yung ginagawa ni GoGoLook, no. Ini-enable namin sila, tinuturuan namin sila anatomy ng scams. We're giving them more and more trainings to identify scams and how to combat scams. And lastly, we give them totally 100% free use of the Whoscall mobile app. In the same way, how we are giving it totally for free to all Filipinos. And yes, and then others po is we are also introducing a reward system. Kasi po, ang gusto po natin dong mangyari sa reward system po is kung masipag po tayo mag-report, nagbe-benepisyo po ang taong bayan doon and yung government din po natin para po mas ma-chase po natin ng mas mabilis yung mga scammers. Kasi kung wala pong magre-report, mas mahihirapan po ang CICC, ang mga ibang law enforcement natin, and even kami po ma'am, kung paano mag-detect ng scams and ma-chase din po ng mga law enforcement and CICC yung mga scammers. So kaya ang focus po namin really is community and reporting. At the end of the day, ASEC, tama ba Ms. Mel, shared responsibility pa rin. Kailangan maging aware din tayo lalo Tama na sa po. mga ganitong Tama scam. po, sir. Tsaka tayo, sa sarili natin, ano, Yes. pag nakita na natin nakaduda-duda yung Oo message, naman. huwag na nating bigyan ng atensyon. Lalo kung too good to be true. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Ms. Mel Migrino, Country Head at General Manager ng GoGoLook Philippines.